Maagang dumating si Nelia at kinuha si Darius upang alagaan na naman maghapon. Pagkabigay niya sa bata, bumalik ulit si Althea sa kwarto upang makapaghanda na ng mga isusuot. Pagkalapag niya ng mga damit sa kama, napabuntong hininga siya. Umupo sa tabi ng mga yon. She just stared on the floor, not moving for a couple of seconds. Then she sighed once more. Hindi siya nakatulog dahil ginambala ang isip niya ng nangyari sa pagitan nila ni Lucas. Tandang-tanda niya kung paano dumikit ang labi nito sa kanya. It wasn't a kiss though. It didn't even last for 10 seconds. Nagdikit lang talaga ang mga labi nila. Napakasimpleng bagay lang yung nangyari at kung tutuusin, hindi naman dapat binibigyang halaga at pansin. Ngunit bakit hindi mapakali ang isip niya? Napalunok si Althea, napapikit at muling huminga ng malalim. Pagdilat niya, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa ilalim ng kanyang unan at nag-scan sa app. Travis Castro posted 6 hours ago. My sincerest apology to the university and my students. Forgive me. I didn't mean to offend anyone. I didn't mean to hurt anyone. I'm just a man who have been bewitched by this beautiful student. I'm so in love with her. I'm sorry, but it's true. I'm in a secret relationship with Althea Ramirez. Now it has been revealed. I hope you would understand me. Nakatag ang post sa pangalan niya. Nabuhay ang tigre sa loob niya. She gripped her phone tightly as if she can break it with her mere hand. Nang ma-realize niyang hindi niya kaya yon, humiyaw siya at itinapon sa dingding ang mamahaling smartphone. Sa lakas nun, naihiwalay ang basag na screen nang dumapo iyon sa sahig. Biglang bumukas ang pinto at mabilis na pumasok si Lucas. Magulo pa ang buhok nito at pupungay-pungay pa ang mga mata. What? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong nito. He looked at her with wonder before slowly talking stop towards the broken phone. Mabigat ang mga paghinga ni Althea. Nanginginig rin siya sa galit. Sa halip na klaruhin ng professor na walang katotohanan ng chismis, umamin pa ito ng hindi totoo. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang ulo. Althea. Naglaylaw ang galit niya nang dumapo sa kanyang balikat ang kamay ni Lucas. Tiningala niya ito at nakita niya kung gaano ito nag-aalala sa kanya. I'm sorry kung nagising kita. Pagpapaumanhin niya. Hindi naman, kanina pa ako gising. Tinatamad lang akong bumangon. Tugon naman ito bago itinuro yung nasirang cellphone. Anong nangyari? May problema ba? Kumisap mata si Althea habang nakatitig sa lalaki. Sasabihin ba niya? Sabihin man niya o hindi, wala rin naman itong magagawa upang siya ay matulungan, bukod sa moral na suporta. But she has to admit that even a mere moral support would be a big help. Tell me, how can I be of help? Dahil sa tanong na iyon ng lalaki na tila ba akmang-akma sa nasa isip niya, kaya nagsimula siyang magkwento at magpaliwanag. After a few hours at the university, nag-excuse si Althea sa kasalukuyang klase niya at hinanap ang room kung saan nagkaklase si Mr. Castro. She's desperate to talk to him. Kanina pa niya gustong makausap ito. Kanina pa rin niya gustong saktan ito. Sa isang building, kung saan pawang mga engineering students ang gumagamit siya na gawi. Naroon daw kasi ang hinahanap niyang prof. Nakarating siya sa 3rd floor at nakita nga niya ito sa pangalawang classroom. She found him currently teaching calculus to a class 20 to 30 people. Her appearance on the middle of the door immediately caught his attention. Saglit itong natigilan, tsaka ito tumingin sa klase at nag-excuse. Ang mga estudyante naman ito ay tila bagang mga bubuyog na nagsimula sa pagchichismisan nang makita kung sino ang sumadya sa guro ng mga ito. She won't give a care. Ngisi-ngisi ang lalaki na tila ba totoong may relasyon sila. Miss me, babe? Mayabang na tanong nito at sinadya pa yata nitong lakasan upang marinig ng mga naroong estudyante. Napakasama mo! Isinisigaw ng isip ni Althea. Nakapag-isip-isip na ako, Mr. Castro. Pag-uumpisang saad ni Althea sa mahina at mahinhing tono. Yun bang klase ng tono na pwedeng makapagdala sa kahit na sinong kaharap niya? Well, sounds great. I hope your idea won't get me disappointed. Nakangising tugon nito. Umaasa yata talaga na bibigyan ito ni Althea ng positibong sagot. Alam niya kung paano maglambing ng lalaki. Sad to say, the guy in front her wasn't lucky enough to be given the pleasurable kind of love. Maya-maya,
ay umawang ang bibig ni Althea. "Gusto kita, sir," she said softly. Any guy who could have heard it might have gotten jealous of the professor. Natulala maski si Mr. Castro. Alam niyang hindi nito inaasahan sabihin niyang iyon. But then, her voice became a lullaby to his ears. Ngumiti ang guro, isang nagmamayabang ng ngiti, at para bang gusto nitong sumigaw noong mga oras na yon. Althea turned her head to her right when she noticed something. Kanina pa parang may nakasunod at nakatingin sa kanya. And she haven't felt it. Meron nga. To her surprise, nasa tabi na pala niya si Lucas. Napansin din ito ng professor, kaya dagling nawala ang ngiti sa mukha nito. "Lucas, anong ginagawa mo rito?" Nagtataka nitong tanong. Nakita ni Althea kung paano nagdilim ang mukha ni Lucas. However, na-maintain ito ang malamig na aura na tila nakakadala sa mga kababaihan. "My God, he's so cool." With thumbs up, mula ulo hanggang paa, malinis na malinis ito. At kung hindi lang niya ito kilala, iisipin niyang isa itong respetadong kapitan ng barangay. Nagpa-trim ang buhok nito. Naka-white sleeves na natupi hanggang siko. Pagdating nga lang sa pang-ibaba, ay tattered black jeans at sneakers. Nakadagdag sa kapugian nito ang isang kamay nito na nakapamulsa. Nakasiksik ang kamay nito sa masikip nitong pantalon. Ano nga bang ginagawa nito dito? Hindi ba't nag-usap na sila kung paano siya nito matutulungan? Wala naman sa usapan nila na pupuntahan siya nito doon sa school. Ngayon, isa rin siya sa naghihintay sa sagot nito. What could it be? Nag-concentrate siya sa labi nito nang unti-unti iyong bumukas. "Gusto rin kita." Sagot ni Lucas habang nakatitig kay Mr. Castro. Nalaglag naman ang panga ni Althea. Gusto rin ni Lucas si Mr. Castro? She was perfectly stunned. Bakit naman ito nasabi sa isang lalaki na gusto rin ito si Sir? Ano siya? Becky? Kinalabutan siya sa naisip. She's going crazy in her deepest thought when Lucas turned his gaze on her and then repeated what he said. "Gusto rin kita." Nakabuka pa rin ang kanyang bibig nang bumuka rin ng malaki ang kanyang mga mata. Oh, she thinks she's going to get insane. At bago pa man siya mahibang ng tuluyan, napansin niyang inalis ng lalaki ang pagkakatitig sa kanya at lumipat iyon sa katulad niya ay nakatulala ring, "Guro, gusto kitang bigwasan." Bigkas ni Lucas bago dumapo ang kamao nito sa mukha ni Mr. Castro. Bumulagta ito sa sahig. Napatakip ng bibig si Althea. Before she could say anything, nakuha na ni Lucas ang kanyang kamay. Hinila siya nito at patakbo silang bumaba ng building papunta sa rooftop ng pinakamataas na building ng eskwelahan. "Basta gulay ka rin pala, no?" Hinihingal na saad ni Althea. Hinarap siya ni Lucas na kapwa niya naghahabol din ng hininga. "Slight lang," sagot nito, saka itong ngumiti ng malapad. She froze even though she's smiling back. Kakaiba ang dating sa kanya ng ngiti nitong iyon. "Ikaw." Naningkit ang mga mata ng kaharap nilang maganda at sopistikadang babae. Maayos na maayos ang pagkakahulma ng katawan nito mula ulo hanggang paa. Kung kumilos ang babae ay tila respetado din. Her 5'7" height plus her 4 inches shoes made Althea feel really small. Anong laban na magiging 5'4" niya at nang suot niyang ballerina shoes? Nanliit siya at bahagyang na-insecure sa babae. Ito si Camille Castro, asawa ng mayabang na professor niya. Sinadya siyang dalhin ni Lucas sa bahay nito at ni Mr. Castro upang makapag-usap sila at masettle na ang issue. Sa itsura ng pagkakatitig nito sa kanya, alam niyang nakilala agad siya nito at alam niyang may galit ito sa kanya dahil dun sa fake news na malamang nakarating na rin dito. "Camille, cool down. Hindi siyang kaaway mo," Lucas quickly informed. Buti naman, baka kasi biglang hilahin pa ng babae ang buhok ni Althea. "Hindi ba't siya yung babaeng kasama ni Travis doon sa pictures? Siya yung babae niya? Althea Ramirez? Hindi ba ikaw yon?" Sunod-sunod na tanong ng babae. Lumalaki ang mga mata nito at parang leon na nakahanda ng manakit. "Yes, but ang kapal na mukha mo na magpakita rito?" Sigaw ng matangkad na babae. "Teka Camille, we're here to explain. Tumigil ka, Lucas. Kinausap ka ba ni Travis para tulungan siyang pagtakpan ng mga kalokohan niya?" "Hindi. Nandito ako para isiwalat ang mga kalokohan ng asawa mo." "Liar! You're his friend.
Why would you do that? Can't a friend do that? Lalo na kung alam ko na nakakasakit na siya ng mga taong inosente. Kaya handa akong talikuran ng pagkakaibigan namin. Althea's expression turned in awe. Kaninang tanghali, nasorpresa siya sa pagsuntok ni Lucas sa kanyang propesor. Ngayon naman ay nagsalita ito na parang ibang tao ito. Nagmistula itong boss. Tahimik naman siya. Hindi niya maililihim sa kanyang sarili na pinapahanga siya ng binata. Tell me, what are you doing here? Bumaba ang tono ni Camille at umamo ang mukha nito. Niyaya sila nitong umupo sa living room upang sila ay makapag-usap ng mas maayos. Sinimulang ipaliwanag ni Althea ang pagkaka-frame up sa kanya ni Mr. Castro at isa-isa namang idinetali ni Lucas ang mga impormasyong nasagap nito at ni Jacob tungkol sa dati nilang kaibigan. He informed Camille about Christy Mendoza and the woman's pregnancy where Travis is actually responsible. Christy is my stepsister's friend. No wonder, nadamay ang pangalan ko sa gulo. Wika ni Althea habang naglalakad sila palabas ng subdivision kung saan nakatira sina Camille. They left the woman crying miserably. Hindi na nga ito magkaanak, niloloko pa ito ng asawa nito. What a life! But she praised her when she said that she'll going to leave her husband. Althea's mind agreed on that idea. Kung ayaw na sa'yo ng isang tao, huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo. One day, you'll find greater love. A kind of love that you deserve. Yun din ang pinangahawakan niya kaya hindi na niya ipinagsiksikan ang sarili niya sa kanyang daddy at sa bahay nito. Anong kinalaman ng stepsister mo sa nangyari? Tanong ni Lucas. Magkatapat silang naglalakad at ang kamay nito ay tumatapik sa kamay ni Althea. Hindi niya alam kung namamalayan iyon ng binata o hindi o baka sinasadya talaga nito. Ngunit wala naman siyang balak na sirain ng sandali. She's actually enjoying that little moment. Para bang nakaka-awkward, but at the same time, it suits her soul. Galit sa akin si Claire at lahat ng kaibigan niya ay mainitin ang ulo sa akin. Ayoko magsalita ng patapos, pero pakiramdam ko talaga may kinalaman siya sa nangyari. I won't speak loud against her. She gasped on air and after a moment, naisipan niyang tingalain ang kasama niya habang sila ay patuloy na naglalakad. Thank you, Lucas. Even if you ruined my plan na saktan si Mr. Castro, I am grateful. At least kamay mo nasaktan at hindi akin. Napangisi naman ang binata at itinaas nito sa ere ang kamao nito. Matibay ito, mas matigas to kaysa sa mukha ni Travis. Payabang, ngunit pabiro nitong saad. He made her smile again. Hindi na nga mabilang ni Althea kung ilang beses na siya nitong napangiti at napatawa. That's why she's really grateful. Bilisan mo, mag-resto bar pa tayo mamayang gabi? Resto bar? Tumaas ang isang kilay ng dalaga. Nag-uusap ba silang pupunta sila sa resto bar ngayon? Parang hindi naman ah. Oo, pero bago tayo pumunta, babawasan muna natin yung laman ng... Napansin nito ang tiningnan ng kanyang ibabang bahagi ng katawan bago ito tumingin sa ibang direksyon. Tapos hindi na nito ipinagpatuloy ang dapat nitong sabihin. Umawang naman ang bibig ni Althea at saka niya ito itinulak. Ang bastos mo talaga. No! Ouch! Sumubsob siya sa balikat ng binata. Napakalakas kasi ang pagtulak niya rito, kaya nahulog ito sa daan mula sa mas mataas na sementadong sidewalk. Nahawakan siya nito sa kamay, kaya nahila rin siya. Buti na lang, nakabalanse pa si Lucas kaya walang napahiga sa kanila. He's just hugged her. Yes, Lucas grabbed the opportunity to do some moves. Pansin yun ni Althea. At bago pa man ito ma-spoil, itinulak na niya itong muli. Pareho silang napapidlag nang biglang may bumusina at may humintong sasakyan sa harapan nila. Lumabas roon galit na mukha ni Travis. Napakasama mo, Lucas. Ikaw nagsabing wag na ako magpakita sa'yo. Tapos ikaw naman na makikita ko at pakalit-kalat dito sa lugar namin. Nagulumihanan si Althea nang tila batang nagtago ang kasama niya sa kanyang likod. She moved, but Lucas held her with her both shoulders tightly, making her stay on her place. Huwag kang magtago, lalaki ka. Pagkakataon mo na para masaktan siya. Pasimpleng bulong ni Lucas sa dalaga. Ha? Gulong-gulo si Althea. Ngunit nang tangkain ng kanyang prof na lumapit sa kanila, ay nagpakita si Althea ng nanlilisik na titig rito. Hindi ako nakikipaglaro sa iyo, Lucas. Bulalas muli ng prof. Buhay mo ang ayusin mo, Travis.
Banat naman ni Lucas habang nakahawak pa rin sa mga balikat ni Althea. She doesn't know what to do. She can't think straight. Ang maliwanag lang sa isip niya ay ang sinasabi nitong saktan si Travis. Huwag ka magmalinis, Lucas. Yung kasama mong babae, mababa rin naman eh. Kaya ka lang lumalapit dyan. Kunwari para tulungan siya. Pero ang totoo, gusto mo lang akong unahan. Ano? Ipinagpalit ba niya ang sarili niya para tulungan mo? Nakaawang ang bunganga ni Althea habang naririnig ang mga banat ng guro. Nanlalaki ang mga mata niya at nakakuyom ang kanyang mga kamao. Nanggagalaiti siya sa inis. Mababa pala ha? Iwinaksi ng dalaga ang mga kamay ni Lucas na nakapatong sa kanyang balikat at walang pakundangan niyang nilapitan si Mr. Castro. Tikman mo ang ganti ng isang mababang tao. Dahil siguro sa gulat kaya hindi na ito nakaiwas pa. Dumaing ito sa na may milipit na sakit ng tumama ang tuhod ni Althea sa gitna ng mga hita nito. He slowly fell on the ground, aching with a piercing pain. Sisipain pa sana niya ulit ito nang hilahin siya ni Lucas. Hinawakan siya nito sa magkabilang braso at ipinaharap siya nito sa kanya. Ang fierce naman ng fiancé ko. Ngiting-ngiti nitong Saad. She's about to smile in pride when she heard what he said next in a very serious tone. Gustong-gusto na talaga kitang halikan, Althea. Bahagya siyang natigilan